Another thing, pwede nyo rin bulungan ng inyong mga partner ng mga kinky comments or desire doon sa tenga ng mga partner nyo. Naku, sobrang turn on ang babae dyan. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about ano ba yung mga areas or yung mga parte ng katawan naming mga babae and even parte din ng katawan ng mga kalalakihan ang best to explore gamit ang ating bibig at ang ating dila. Ito ay usapang mag-asawa lamang. Bakit nga ba importante na ini-incorporate natin or isinasama natin ang bibig at ang dila during our sex? Malamang, madalas, nakagamit mo ang dila mo. Which is good thing para sa inyong mag-asawa. Pero kapag iniisip mo palang nagagamitan mo siya ng iyong maiinit na labi at dila, intentionally kapag kayo ay nagtalik, once na ginagawa mo na ito, nababago na yung vibe. You really thinking about using your tongue to enhance every sensation possible. Dahilan yan kung bakit biglang nagbabago ito kapag nasa action na dahil ang surface or paligid ng tongue natin is textured. Which is better way of saying that it adds some nice friction. Iba yan kesa sa ino-offer ng iyong kamay, ng iyong labi, or other part ng katawan mo. Very smooth kasi ang dila. Kaya maganda ang friction na maibibigay niyan sa mga erogenous zone ng katawan natin. At may kasama pang self-lubricating yan. Every part of the body is pwede naman natin explore yan gamit ang ating dila at bibig. Pero, syempre, kinakailangan na palaging i-communicate ninyo yung mga partner ninyo bago kayo makapag-engage sa ganitong gawain. Kailangan na i-start ninyong i-discuss sa mga partner ninyo kung ano yung mga erogenous zone na gusto ninyong tamaan ng dila at labi nila. Kung sa neck ba, sa collarbone, sa labi, or labi sa baba. Pag-usapan nyo rin dapat kung ano yung mga boundaries lang ng yes and no na i-touch. General rule of thumb. Every person's body is going to respond differently to the stimulation. Mas mabuti na yung nag-uumpisa ka sa mas mataas, pero ang ina-expect mo lang is yung mababang result. The best to start is sa kanyang head, sa kanyang neck, sa kanyang shoulder, mouth, sa kanyang ears, sa kanyang collarbone, chest, nipples, dyan sa tagiliran ng kanyang abdomen, sa kanyang bikini line, sa kanyang fingers, sa kanyang toes, at sa kanyang genital area. Yan yung mga parte ng mga erogenous zone ng mga kababaihan na gustong-gusto namin na nadadaanan ng inyong labi at ng inyong dila. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Kung ayaw mo naman ng masyadong obvious na paraan, pero gustong-gusto pa rin ng babae ito para mas ma-enhance ang pleasure gamit ang inyong bibig at ang inyong dila, pwede mong gawin ang mga sumusunod na ito. Number 1, pwede mong isak ang kanyang mga fingers. Gustong-gusto ng mga babae ito, hindi man lahat, pero karamihan sa mga kababaihan ay nagdadala ito ng extra init sa amin. Pangalawa, kapag hinahalikan niyo ang mga babae, hindi lang dapat sa loob kayo nagko-concentrate.
pwede nyo rin gamitin ang tip or dulo ng inyong dila para matrace ninyo ang outside o yung labas ng bibig ng babae. Another thing, pwede nyo rin bulungan ng inyong mga partner ng mga kinky commands or desire doon sa tenga ng mga partner nyo. Naku, sobrang turn on ang babae dyan. Huwag nyo lang gagawin yan, yung tipong busy yung partner nyo, bigla nyong bubulungan. Baka mainis sa inyo yan. Make sure na kapag ginagawa mo yan, alam na niya na merong nagbabadyang action sa mga susunod. Another thing, tracing the outline of the ears. Hanapin mo yung paligid ng kanyang tenga gamit ang iyong mainit na bibig at ng dila. Ang tamang paggamit ng mga dila ninyo sa aming mga babae ay isang sign or signal na nagbibigay pahintulot sa inyo na ready or i-ready na namin ang sarili namin. Dahil may bakbakang mangyayari after. Another thing, pwede nyo rin gamitan ng inyong mga dila before penetration or pwede nyo rin i-penetrate yan doon sa kanyang area. Another thing, pwede nyo rin gamitin ang inyong bibig at dila para kilitiin ang kanyang vulva lips, yung labi ng kanyang down there. See, napakahalaga na i-incorporate natin ang ating dila during sexual performance. Napakalaki ng participation ng ating bibig at ng ating dila every time na meron tayong intimacy na gagawin sa mga partner natin. Siguraduhin lamang na partner ninyo ang inyong ka-intimate para wala namang kayong pagsisihan sa huli. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!